China binantaan ang Pilipinas. Ibalik ang US Typhoon missiles o kung hindi, magbabayad ang Pilipinas. This is a highly dangerous move and an extremely irresponsible choice for its own people, the people of the other Southeast Asian countries, and regional security. Ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay muling tumindi matapos maglabas ng mabigat na pahayag ang Beijing na hinihingi ang agarang pagbawi ng mga Typhoon missile launchers ng Estados Unidos sa Luzon. Sa kabila ng diplomatikong tono, ang mensahe ay tila isang babala. Ang hindi pagsunod ng Pilipinas ay posibleng magdulot ng mas seryosong krisis sa rehiyon. Bakit pinapabalik ng China sa US ang Typhoon missile ng Pilipinas? Takot na nga ba ito sa bago nating sandata? Yan ang ating aalamin. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang pagpapakalat ng Typhoon missile launchers ay isang mapanganib na hakbang. Ayon sa kanila, hinihikayat nila ang Pilipinas na itama daw ang pagkakamaling ito bago pa lumala ang sitwasyon. Ang pahayag na ito ay inilabas noong Huwebes sa isang press conference sa Beijing kasabay ng paglipat ng nasabing missile system sa panibagong lokasyon sa Luzon. Ang Typhoon missile system na hawak ng militar ng Estados Unidos ay may kakayahang maglunsad ng parehong Tomahawk cruise missiles at SM-6 missiles. Ang mga ito ay hindi ordinaryong armas. Ang mga Tomahawk missiles ay may abot na mahigit 1,600 kilometro, sapat para tamaan ang mga target sa China o Russia mula sa Pilipinas. Samantala, ang SM-6 missiles naman ay kayang magpabagsak ng mga eroplano, barko, at missile na nasa 200 kilometro ang layo. Dahil dito, tinitingnan ng China ang deployment ng Typhoon missile system bilang direktang banta sa kanilang seguridad. Para sa Beijing, ang Pilipinas ay nagiging launching pad umano ng posibleng opensiba ng US sa rehiyon, isang sitwasyong hindi katanggap-tanggap para sa gobyerno ni President Xi Jinping. Sa mga salita ni Mao, ito'y hindi lang banta sa China, kundi isa ring hamon sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon. Ang hakbang na ito ay maaring mag-udyok ng panibagong arms race at geopolitical tension. Kaya nga bang diktahan ng China ang Pilipinas? Bagamat hindi opisyal na inaangkin ng China ang karapatang diktahan ang Pilipinas, ginagamit nito ang estratehiya ng pananakot at diplomasya para pilitin ang Pilipinas na sumunod sa kanilang kagustuhan. Ayon sa mga eksperto, ang kasalukuyang sitwasyon ay bahagi ng mas malaking tunggalian sa pagitan ng China at US. Ang Pilipinas bilang kaalyado ng Estados Unidos ay nagiging frontline sa labanan ng dalawang makapangyarihang bansa. Gayunpaman, legal bang bawalan ng China ang Pilipinas? Sa ilalim ng international law, walang autoridad ang China para magdikta kung paano gagamitin ng Pilipinas ang sariling teritoryo nito, lalo na't mayroon itong kasunduang militar sa Estados Unidos. Ngunit tila sinusubok ng China na gamitin ang kanilang impluensya upang gawing masyadong delikado o nakakatakot para sa Pilipinas ang pagpapanatili ng Typhoon missile system sa bansa. Gaano kalakas ang Typhoon missile system? Ang Typhoon missile launchers ay bahagi ng modernong arsenal ng Estados Unidos, partikular na idinisenyo para sa mga sitwasyon kung saan mahalaga ang mobility at precision. Ang Tomahawk cruise missile ay isa sa pinakakapangyarihang armas ng Estados Unidos. Ito ay may kakayahang umabot sa layong 1.6 hanggang 2,500 kilometro, sapat upang tamaan ang malalayong target, kabilang ang mga estratehikong lugar sa mainland China. Ang missile na ito ay maaaring magdala ng conventional warhead na may bigat na 450 kilo o isang nuclear payload depende sa misyon. Sa bilis nitong subsonic na humigit kumulang 880 kilometro bawat oras, sinisiguro ng GPS-guided system nito ang mataas na antas ng accuracy na may deviation na mas mababa sa 10 metro mula sa target. Samantala, ang SM-6 missile naman ay dinisenyo para sa multi-role engagement. Kaya nitong tamaan ang mga target na nasa himpapawid, dagat o lupa sa layong higit sa 200 kilometro. Ang missile na ito ay supersonic. Umaabot ang bilis nito sa 3,700 kilometro bawat oras at gumagamit ng explosive fragmentation warhead upang sirain ang mga target nito. Ang kombinasyon ng bilis at presisyon ng dalawang missiles na ito ang dahilan kung bakit ikinababahala ng China
ang deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Bukod sa firepower, ang Typhoon system ay kayang ilipat mula isang lokasyon papunta sa iba pa sa loob lamang ng ilang oras. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa Estados Unidos ng strategic advantage, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na aksyon. Ang deployment ng Typhoon missile system ay hindi simpleng usapin ng teknolohiya. Para sa China, ang presensya ng ganitong klase ng armas sa Pilipinas ay nagbibigay sa Estados Unidos ng kakayahang bantaan ang mga estratehikong target sa mainland China, kabilang na ang kanilang mga military bases at economic hubs. Bukod dito, takot din ang China sa ideya ng quick strike capability ng Typhoon missile. Dahil ito'y madaling ilipat, mahirap matukoy ng China kung saan ito nakaposisyon sa anumang oras, na nagpapahirap sa kanilang depensibong estratehiya. Isa pang nakakabahala para sa China ay ang posibleng domino effect nito sa rehiyon. Kung makikitang matagumpay ang deployment ng Typhoon sa Pilipinas, baka sundan ito ng ibang Southeast Asian nations na lalong magpapahina sa impluwensya ng China sa rehiyon. Ano ang sinabi ng US sa issue? Habang mainit ang retorika ng China, ang Estados Unidos naman ay nananatiling matatag sa kanilang posisyon. Sa pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio, sinabi niyang ang kanilang commitment sa Pilipinas ay ironclad. Hindi nila hahayaang bulihin ang kanilang mga kaalyado, lalo na sa mga sitwasyong nalalagay ang kanilang soberanya sa alanganin. Ayon sa Pentagon, ang deployment ng Typhoon missile ay bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagitan ng US at Pilipinas. Layunin nitong palakasin ang defensive capabilities ng Pilipinas sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Pinabulaanan din ng US ang akusasyon ng China na sila'y nakikialam sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Rubio, ang layunin nila ay suportahan ang Pilipinas bilang isang soberanong bansa. Hindi ito tungkol sa provokasyon at ito'y tungkol lamang sa collective defense. Sa harap ng umiinit na sitwasyon, may ilang posibleng senaryo na pwedeng maganap. Una ay ang pagpapatuloy ng deployment. Kung hindi papansinin ng Pilipinas ang banta ng China, maaring magpatuloy ang deployment ng Typhoon missile system sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Posibleng tumugon ang China sa pamamagitan ng pagpapadala ng dagdag na military assets sa West Philippine Sea. Ikalawa ay economic sanctions o pressure. Maaaring gamitin ng China ang kanilang economic leverage laban sa Pilipinas. Halimbawa, maaaring hadlangan nila ang trade relations o mag-impose ng sanctions na makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. At ikatlo, ang direct confrontation. Ang pinakamasamang senaryo ay ang direktang engkwentro sa pagitan ng militar ng China at Pilipinas, lalo na kung magpatuloy ang maritime tension sa West Philippine Sea. Ang deployment ng Typhoon missile system ay hindi lamang simpleng issue ng militar. Ito'y sumasalamin sa masalimuot na relasyon ng Pilipinas sa dalawang dambuhalang bansa, ang China at Estados Unidos. Habang sinisikap ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong soberanya, nahaharap ito sa matinding pressure mula sa magkabilang panig. Sa kasalukuyan, ang tanong ay hindi lamang kung dapat bang ibalik ang mga missile, kundi kung paano gagamitin ng Pilipinas ang sitwasyong ito upang palakasin ang sarili nitong posisyon sa gitna ng tumitinding kompetisyon ng mga superpower. Ang susunod na hakbang ng gobyerno ni President Marcos ay hindi lamang magdedesisyon sa isyu ng Typhoon missile, kundi pati na rin sa kinabukasan ng seguridad at diplomasya ng bansa. Dapat nga bang ibalik ng Pilipinas ang Typhoon missile sa US? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.